Magandang hapon po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagagalak na mag-share ng Word of God sa inyo. At katatapos lang po ng aming gawain kanina, ang aming Sunday service. Ako po ay nagagalak na muling mag-share ng Word of God. Ang ating pong teksto ay matagpuan natin sa aklat ng mga awit, chapter 30, verse 5. Ang sabi po ay ganito: ang kanyang galit, ito'y panandalian, ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Marahil may mga pagkakataon na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kayo ay nakakaranas na ng pagrereklamo o pagdaing. Alam po, dalawa lang yan kung bakit tayo ay nakaranas ng kahirapan sa ating paglilingkod. Una, marahil ito ay pagsubok sa atin ng Panginoon. At kapag pagsubok ang pinag-usapan natin, lagi natin tandaan na sa likod ng pagsubok ay mayroong pagpapalang naghihintay. Sabi ng Santiago, chapter 1, basahin po natin. Verse 12, ang sabi po niya ay ganito. Santiago chapter 1 verse 12. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon. Totoo po, tunay po yun na sa kabila ng pagsubok nating naranasan, ang likod po ng pagsubok, sa likod po ng pagsubok ay mayroong blessing na naghihintay. Pag ang Diyos po ang nagbigay, ay hindi po natin kayang ipaliwanag yung galak na mararanasan natin pag ang blessing ay galing sa Panginoon. At ang kagalakan na ito ay hindi kayang tumbasan ng may bibigay ng mundo. Subalit sapagkat kakaiba po ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Una po yung pagsubok, pangalawa ay maaring ito ay bunga ng ating o yung mga consequences na tinatawag, sapagkat bunga ng ating mga maling desisyon o mga ginawa natin laban sa Panginoon. Kung papansin natin, sabi doon, bagamat tayo po ay nakakaranas ng palo, o sabihin natin consequences o palo ng Panginoon, ang galit po ng Panginoon ay pansamantala lamang. Katulad po ng isang magulang. Ang magulang hindi na kayang tiisin ng kanyang anak. Kung tayo po mga magulang sa laman ay pinapalo natin ating mga anak o pinaparusahan natin sila, subalit mga ilang oras lang, ilang panahon lang, hindi natin kayang tiisin. Lalo na po ang Diyos, Ama natin na sa langit. Mas higit pa ang pagmamahal niya kaysa sa magulang sa laman. Sabi doon, ang galit niya ay pansamantala lamang. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay panghabang panahon. Ang sabi niya, sa magdamag ay bubuhos ang luha ay papatak. Pagsapit ng umaga, ang dulot ay galak. Sa paglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon, hindi po madali. Normal na tayo nakakaranas ng mga kawalan, pagsubok, karamdaman, o kung ano-ano pa mang karanasan. Subalit, tandaan po natin, sa lahat ng ating mga naranasan, mayroon po magandang dahilan ang Diyos. Ito po ay para sa ating ikabubuti. Ano po ang ating dapat gawin? Magtiwala po sa Panginoon. Hindi po niya tayo pinapabayaan. Ang Diyos po ay laging lagi po siyang nakabantay sa atin, sapagkat siya po yung ating Panginoon at tagapagligtas. Salamat po and God bless.